Magandang araw sa lahat. Ngayon sa videong ito, aming ipapahayag kasama ng aking mga tagaulat sa paksang aming tatalakayin ang tungkol sa Rehiyon 2, ang Cagayan Valley Region. So ano nga ba yung nakapaloob dito sa Cagayan Valley Region? Ano nga ba yung magagandang, sabihin na lang natin, mga magagandang mga pwede nating malaman sa lugar na ito. So atin nang alamin at tuklasin at iyon din mapapanood sa video ito. So, Region 2, Cagayan Valley Region, ito yung lambak ng Cagayan. So, ito ay matatagpuan sa pagitan ng Bulubunduki ng Sierra Madre at Cordillera sa Hilagang Silangang Luzon. Ito ay nagmula sa halaman na kung tawagin ay tagay. Karaniwang tumutubo ng malago sa mahilagang bahagi ng lalawigan, Katagayan. Ang Katagayan ay lugar kung saan ang halamang tagay ay tumutubo. Pinaikli sa Cagayan, ngayon ito na ay kasalukuyang pangalan ng lalawigan. Ang panitikan ng rehiyon bilang dalawa. So ano-ano nga ba yung mga panitikan sa lugar ng lambak ng Cagayan? So una ko munang sasabihin ang mga lalawigan at kabisera sa rehiyon bilang dalawa. So may 5 lugar na meron dito sa rehiyon bilang dalawa. Ito ay ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at ang Quirino. So sa Batanes ay ang Basco, sa Cagayan naman ay Tuguegarao, sa Isabela, Ilagan, Nueva Vizcaya, Bayumbong at ang sa Quirino naman ay Cabarogis. So ano nga ba yung mga halimbawa ng ilog na matatagpuan sa rehiyon? So ano nga ba itong mga sinasabi natin mga tanyag na anyong tubig na maaari nating matagpuan sa lugar na ito. So, isa na dito ang Cagayan River na ito ang pinagkukunang tubig sa irigasyon. Ito rin ang ilog na may pinakamahaba dito sa lugar ng Pilipinas. Pangalawa ang Chico River, Magat River, Pinakanawan River, at yun yung mga ilog na maating matatagpuan sa lugar ng lambak ng Cagayan. So ano nga ba yung mga katutubo sa rehiyon bilang dalawa? Maaari nating matagpuan itong mga sinasabi nating mga katutubo. Ito yung mga ibatan na maating matagpuan sa Batanes, ang Gadang at Ibanag sa Cagayan, Isabela, maging sa Nueva Vizcaya. Maaari din nating matagpuan itong mga Dumagat, Isneg, Ita, maging ang Igorot. Kanina, aking nabanggit ay mga 5 lugar at ang mga kabisera. So ngayon, magpo-focus tayo sa isang lugar na kung saan ang lugar ng Batanes. So ano nga ba itong mga Batanes? Maaring alam ko na madami sa inyo na ang alam na kung kung saan ito matatagpuan ang lugar ng Batanes. So ang Batanes, ito ay isang kapuluan at ang pinakahilagang lalawigan sa Pilipinas. So totoo ang Batanes, kung makikita natin sa mapa, ang Batanes ito yung pinakamataas na talaga sa lugar na makikita natin sa lugar ng Pilipinas. Bali, siya yung nasa mataas na talaga kung inyong makikita sa mapa. So, wikang Ibatan. So, wikang Ibatan ang wikang sinasalita sa mga pulo ng Batanes ng mga Ibatan. So, sinasabi ko nga, wikang Ibatan nga araw ang mga lengguwahe na ginagamit o sinasalita at ginagawa rin pang araw-araw na komunikasyon ng mga tao na nakatira sa Batanes. So, Ibatan ang pangkat etniko sa Pilipinas. So, sila ay matatagpuan lamang sa 10 islang bumubuo sa Batanes, ang Itpayat, Batan at ang Sabtang. So yan ang 3 mga pulo na ating makikita daw, yung mga tao na mga Ibatan. So ilan pa dito ay ang Ibuhos? Ilan pa dito ay ang Ibuhos, pihira lang tinitirhan ng mga tao. Meron din mga lugar pa dito ang North, Yami, Mavudis, Siayan, Tinem at ang Veke. So ano nga ba yung mga halimbawa ng wikang Ibatan? Ito yung mga halimbawa. So, Kapian, Kapanadusi, Cha, Mavekas. So, sinasabi dito, good morning. Kapian, Kapanadusi, Chamaraw, good noon. Ang Kapian, Kapanadusi, Chamakuyab, good afternoon. And
yung Kapiyan Kapanadyusi Chamahed, good evening, at ang panghuli, Diyos Mamahes, thank you. So yun yung mga halimbawa ng wikang Ivatan, 'di ba? Kung mapapansin nyo, parang kakaiba siya. Pero para sa akin, ito yung uniqueness, 'di ba? Yung sinasabi natin, yung mga kakaiba sa kanila, yung parang makikita natin parang maganda ba yung paano nila. So dadako na tayo sa pananamit. So alam ko talaga sa nanonood ngayon na itong vakul, ito yung parang sinasabi nating headdress. Ito ay gawa sa damo na mapoprotektahan sa araw at ulan. Ginagamit sa tuwing sila ay naghahanap buhay. So yun yung yun yung pananamit nila. Ito yung parang sinasabi din ito yung parang kung sa atin pa yung payong. So sa kanila vakul yan. So sinusuot yan nila at aabot yan hanggang sa kanilang talampakan, which is mahaba talaga yan siya. Parang raincoat na rin nila. So, ano nga ba yung mga sikat na pagkain? So, dito na tayo dadako sa kanilang mga sikat na pagkain. So, ang mga sangkap na ginagamit ay mayaman sa gulay at isda. So, di ba? Na siguro kung makikita natin, kung pagsusumahin natin, di ba? They are living in a healthy living talaga sila kasi puro sila mga isda, gulay. So, di ba? Healthy living talaga sila. So, ano nga ba yung mga sikat na pagkain na ating pwedeng matagpuan doon sa lugar ng Batanes? Isa na rito ang uvod balls, flying fish silog, lumot soup na sinahugan ng seaweed, lumpiang dibang or flying fish na ginawang lumpia, giant squid, sisig, at calamares. Ang kanila namang pamumuhay. So ano nga ba yung mga pamumuhay ng mga Ivatan sa lugar ng Batanes? So ang kanilang pamumuhay, so sila ay naninirahan sa mga bahay na gawa sa bato. So ito yung parang sinasabi natin, yung mga bahay nila ay gawa daw sa bato. Bakit nga ba yung mga bahay nila ay gawa sa bato? So ito ay gawa sa bato para ito ay maprotektahan din sa, diba, yung lugar ng Batanes ay daanan din ng bagyo. Ito yung parang magsisilbing protection nila sa malakas na sinasabi natin, yung klima ng panahon. Ito yung parang nagsisilbi din nilang protection. So, yun. So, pagsasaka at pangingisda ang kanilang pangunahing hanap buhay. So, ano nga ba yung mga produkto? So, syempre, dito ay daanan ng mga malalakas na sinasabi ting bagyo. So, yung mga produkto nila ay ang patatas, gabi, kamote, ube, at maging ang bawang. So, ang mga produkto nila ay puro mga halamang ugat. Ito yung parang, kasi kapag, di ba, marami kasi mga produkto na kapag dinaanan na ng malakas na hangin, ito ay nasisira. So, hindi na siya pwedeng ibenta, hindi na siya pwedeng pakinabangan. Pero, yung mga produkto nila ay puro mga halamang ugat. So, kahit masira man yung mga talbos nito, ay maaari pa rin gamitin at pakinabangan yung mga halamang ugat. So, yun. So, ano nga ba yung mga pamahiin? So, kakaiba yung mga pamahiin nila. So, dito sinasabi, ang kaluluwang mayayaman ay napupunta daw sa langit at nagiging bituin. Samantala, kapag ang kaluluwang mahihirap ay gumagala sa mundo bilang mga espiritu. So, di ba kakaiba yung mga paniniwala nila? So, sila din ay naniwala sa kabilang buhay. So, kung gayon ay sila ay pinapabaunan ang mga patay ng mga kagamitan. Okay, doon na. So, dadako na tayo sa klima. Ang klima ay halos pareho ng sa Taiwan. Kadalasang winawalis ng sinasabi nating malakas na hangin at ulan. So ang Basko ang huling himpilan ng panahon ng hilaga. Ito din ay ang lugar na pinagbabantay ng lahat ng bagyo na pumapasok sa nasasakupan ng Pilipinas. So dito daw sa lugar ng Batanes, umuulan daw ng di bababa ng 8 araw at 21 pinakamataas na araw sa loob ng isang buwan. Di ba katakataka? Kasi di ba, isipin mo sa loob ng ganong araw ay grabe din, di ba? So ganon nga. So ang tag-araw daw dito ay mas magandang puntahan kapag buwan ng Abril hanggang Hunyo. Samantalang taglamig naman ay ang Disyembre hanggang Pebrero. So ang panghuli ay ang kalikasan. Kung ano nga ba yung magagandang kalikasan doon? So sa ang lugar ng Batanes ay ang flora at fauna ay katangi-tangi sa Batanes. So ibig sabihin maganda yung mga kalikasan nila doon. So ibig sabihin napapangalagaan talaga nila nito. Kasi di ba? So iba't ibang uri ng hayop at halaman. So makikita talaga doon daw yung mga iba't ibang klase ng uri ng mga hayop at halaman.
mga tanawin ay kakaiba, mga bundok, dalampasigan, at kung ano pa mga rock formations na ating matatagpuan sa lugar ng Batanes. So, ang sunod naman ay inyong makikita at mapapanood ng aking mga kasama kung ano-ano pa nga ba yung 4 na lugar na ating makikita at yung mga panitikan ng mga sinasabi tayong lugar na iyon.